So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another content, and for today's video ay Nubia Neo 5 5G. Ano ba ang mga top features na pwede natin makonsider dito sa smartphone na to? Tara, pag-usapan natin. Mga idol, for today's video, pag-uusapan nga natin ang Nubia Neo 5 5G, ang mga top features na pwede natin mo-consider dito sa smartphone na to. So ito ay quick review. Kumbaga, sa mga nagde-decide na naghahanap ng isang sulit na gaming smartphone today, ito na ang maganda ring i-reco sa inyo, ang Nubia Neo 5 5G. So sa daming smartphone na nagsisilabasan ngayon 2026, ang hirap talaga mamili. Ang dami mas mga ganda mga specifications, ang daming mura sa budget nyo, kumbaga. So, itong si Nubia Neo 5 5G, nasa ano siya nasa borderline siya ng entry level at mid-range smartphone. So, nandun siya. Ang SRP niya kasi is mid-range, pero pwede siya makuha ng entry level price. Ang SRP kasi nito for the 8GB 128 is 12,000 pesos. Yes, it is 128 gigabytes of internal storage. And for the sale price, yan, kung interested kayo makuha to ng sobrang mura lang, tap mo yung video dito, view products, dito sa section na to, mura at bagsak presyo lang makukuha ang Nubia Neo 5 5G. Pwede siya makuha at around below 10,000 pesos. So, narinig niyo yan, below 10,000 pesos for a sulit gaming smartphone, di ba? And again, makukuha nyo lang yan ng ganitong napakagandang deal. Exclusive lang po yan dito sa ating video. Kaya dito nyo lang i-check out itong Nubia Neo 5 5G, okay? At again, additional discount voucher up to 1 to 2,000 pesos off. So, napakalaking discount para sa mga consumers natin. So, unang-unang magandang top feature na pwede natin makonsider dito sa Nubia Neo 5 5G is of course the shoulder trigger button. So, kung isa talaga kayong gamer, ang una talagang hinahanap niyo is additional buttons. So, dito meron siyang tinatawag din sa gilid niya, shoulder trigger button. It is not a physical button. It's a pressure sensitive button na napakalaki tulong sa mga gamers natin dyan na kumbaga for first person shooting and even naman sa mga ML on Earth Kings. Napakalaking tulong din yung shoulder trigger button na yan, mga idol. Kumbaga, for example, sa first person, pwede yung the left button is for shooting, the right side is for reload, di ba? And yung kamay nyo is kumbaga marami pa kayo magagawa dahil meron ng mas madaling button sa taas. And even sa ML or mga MOBA games, pwede rin siya. For example, sa MOBA games, pwede siya for claiming items, for claiming gold, di ba? So yung shoulder trigger button sa mga gamers, yan ang mapupusuan talaga nila din sa Nubia Neo 5 5G. Second, mga idol, is the display quality. So again, hindi siya sa full display quality. Merong mga ibang side itong smartphone natin na nakaka-disappoint when it comes to display. So ako sa Nubia Neo 5 is the screen size, napakalaki, perfect yung kanyang aspect ratio or yung screen size for gaming, 6.8 inches, it's 120Hz screen refresh. Pero the sad part dito, it's IPS LCD. So for price lang na ganito, usually dapat AMOLED and even LED siya dapat. So yun lang naman yung nakaka-sad part dito, it's IPS LCD display. Pero yung mga ibang feature niya or ibang specification ng display, almost processor. The processor is fine. I know yung iba is magiging skeptical for a Unisoc processor, especially for this kind of price tag. It is powered by Unisoc T9300, 6nm processor with Mali G57 GPU. So, sabihin na natin, ang Unisoc T9300 is parang kabatch din ng MediaTek Dimensity 6300 or 6400. For the performance, usually ganyan talaga parang yan. Can handle pretty much naman ng mga games na offer naman. And even mga heavy like WoW, Genshin, kaya-kaya rin naman dito sa Nubia Neo 5 5G. No worries, mga idol. Pero there's instance minsan na nafe-frame siya from time to time when it comes sa mga heavy games, pero manageable naman. Pero when it comes sa, sa mga MOBA games like ML, Honor of Kings, super smooth naman po ang kanyang performance. No worries about that. Dual rear camera system na 50 megapixel main camera and a 16 megapixel front-facing camera. f2.0 aperture po yung kanyang front-facing camera. Yon, mga idol, sa ganyan, dito ako nagulat. So, sinabi ko yung specs ng camera. Nagulat ako
na for a gaming device, maganda camera nito in fairness kasi usually before, pag isa kang gaming smartphone, hindi ka masyado nagpo-focus sa camera eh. 'Di ba? Ito, well balanced. The performance of the camera is great. The 50 megapixel provide siya ng hinahanap nyo sa isang smartphone or mid-range smartphone na meron magandang camera performance. Pero the sad part is the secondary camera. It's depth sensor. Medyo OLADs ang depth sensor. Medyo nakaka-disappoint pero bawing-bawi siya doon sa main camera niya. And even the front-facing camera is all good din naman, malinaw din po. Pang solid sa Nubia Neo 5 5G is a stereo speakers. So syempre pag naglalaro kayo, dapat ang speaker ng smartphone nyo maganda or solid ang performance. So dito, ganun yan mga idol. Meron siyang dual stereo speaker. Solid naman yung kanyang performance. Malakas. And the base quality is outstanding din. Siyempre, sa mga gamers din, gaming-centric kasi ito, meron siyang RGB lighting sa likod. So, yung eagle eye niya sa likod, umiilaw po yan. Pwede nyo i-personalize yan. Pwede nyo, for example, gamitin for notification, for calls. Marami pong pwedeng gawin yung eagle eye na yan dito sa Nubia Neo 5 5G. At ayun, I know it is not a big feature, pero yung mga ibang consumers natin gusto yung ganyang get up ng mga gaming smartphone na merong RGB lighting sa likod. Ang maganda pa nga ito, pag nanonood ako, yung ilaw niya talagang sumusunod doon sa doon sa sound wave or doon sa motion. For example, ng pananalita doon sa speaker, rin siya sumasabay siya, which is, yun, very aesthetic lang siyang tignan. Design-wise, I know marami mga gusto dito, mga gamers. Kasi yung design nito is very futuristic or gaming-centric talaga siya. Maganda. At yun nga, makakuha ng attention sa mga gamers natin. The battery is malaki rin naman. 6050 or 6050 mAh. Battery capacity. So for the battery performance, malakas din naman yung kanyang battery. Matagal din naman siya malobat based on my experience while playing dito sa smartphone na to. Ang maganda kasi dito, mabilis siya mag-charge 45 watts. So ano lang yan, kumbaga 1 hour, ganyan, full charge na to. So yun, maglaro kayo ng matagal, malobat man siya, i-charge nyo lang siya, kumain kayo, mag-break time kayo. After nyan, full charge na agad itong smartphone na to, which is very, very convenient. And syempre, pinaka-favorite ng mga consumers natin sa isang gaming smartphone is the bypass charging. So, meron pong bypass charging ang Nubia Neo 5 5G. Pinaka-sad part lang dito, real talk, is the internal storage. For that kind of price na 12 and even for the sale price at 10,000 pesos, 120 gigabytes, medyo magiging skeptical na talaga ang mga consumers natin. Real talk talaga. Pero I know the minimum storage for gaming is 128. The best na yan, na minimum kumbaga. Pero for this kind of price tag, ang acceptable na natin talaga dapat is 256. The 8GB of RAM is fine, and I think 8GB of RAM is the new normal na rin ngayon ng mga smartphone for a mid-range device. And yun, 128, nakapag-install naman ako ng pretty much ng 5 games. COD, hindi siya full download resources kung teterno nyo siya ng Genshin. Hindi ko na na-download yung WoW. Pero yun, kung mga MOBA games, marami naman kayo malalagay. Pag heavy games, siguro mga 2 or 3 lang. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating top features dito sa Nubia Neo 5 5G. Hopefully, nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo. Kung nagde-decide kayo bumili na itong smartphone na to, again, saan ba tayo bibili ng mura, bagsak presyo? Napakagandang deal ng Nubia Neo 5 5G. Dito lang sa ating product link. So tap mo yung video, view products dito sa section na to. Mura at bagsak presyo lang mo ko Nubia Neo 5 5G. At syempre, pag galing kayo dito sa ating video, exclusive discount voucher po ang naghihintay para sa inyo. So grab yours now, hanggang sale pa, hanggang mura pa. Possible below SRP, below 10,000 pesos, pwede nyo itong makuha ang Nubia Neo 5 5G. So sana po nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo. Kung nagde-decide kayo bumili ng isang gaming smartphone na swak sa inyong bulsa.